Mga tutorial about sa brake system. So yung problema natin is ito, tingnan nyo maigi. Ayun o, wala na siyang persa. Okay, so yun ang problema natin. So yun ang tuturo ko sa iyo kung ano yung paano yung basic pointers mo malalaman kung bakit ganito ang nangyayari sa brake. Sobrang lambot na. Okay, so tumatakbo ka ng mga, ilagay natin mga 100 o 80 to 100 ang takbo mo, tapos mamayang konti bigla mong apak, wala ka ng brake, ayan na siya, sobrang lambot na, hindi na siya pumapersa sa ilalim, although may persa pa naman konti, ayun, pag binomba mo. Pero ang nangyari nito is ang sistema nito guys, ganito, may problema ito sa kanyang either repair kit o either kanyang cylinder ng kanyang brake sa likod, sa may breakdown part. Tapos ang rotor caliper, yun ang mga issue nito, or either yung push rod mo sa ilalim, and then yung kanyang tawag niyan, yung kanyang brake master cylinder. So yan lang ang mga nagiging problema ng pag once na malambot na itong brake system mo. So ang gawin natin, sisilipin natin yung ilalim para malaman na agad natin kung ano yung basic pointers na dapat natin makita na sinyales na may problema yung either yung gulong o yung kanyang brake master. Okay, so buksan natin yung engine guys. Doon tayo sa engine bay. Okay, bukas na, Brad. Yan. Yun. So, ang sintomas niyan, pag may problema yung ating engine guys, ganito. Una mo titingnan dyan, check mo yung kanyang brake master. Yan. So, kailangan may sign yan ng tatawag na leaking o yung agas ng DO3, brake fluid. So far wala tayong nakikita, diba? So, ibig sabihin, okay yung mechanism ng brake master cylinder. So ang pangalawang sisilipin natin is yung kanyang push rod sa ilalim. So ang gagawin mo naman, sa ilalim ka, i-check mo yung mechanism sa push rod. Ayan. So ibig sabihin hindi siya naputol. Hindi siya naputol guys. Asan na ba yun? Ayan o. Ayun, sorry, nalito ako. Ayan. So pag inapakan mo yung brake mo, ibig sabihin okay yung mechanism ng push rod. Ayan o, walang problema. Ibig sabihin setting siya. So ngayon, ang huli mong titingnan dyan, sisilipin mo, automatic mo is yung ilalim. So sa ilalim tayo guys, tara. So pabor sa atin kung meron tayong tatawag na pit. Ayan. Pero kung wala kayong pit, mag-jack na lang kayo. So una mo titingnan yung likod. Ayan. So once na mayroong sign ng pagtutubig, ibig sabihin yun na problema. So wala naman siya rito. Sa kabila, wala din, malinis. So dito sa kabila, ayun. So dito wala namang sign ng nag-leaking siya. Okay, so dito sa kabila ngayon, yun. So ito yung main problem, kita nyo. So ayan, ibig sabihin basang-basa siya ng brake fluid. So pagtapak mo doon, ang nangyari dyan, lahat ng fluid dito na dumadaan. So gagawin nyo guys, bubuksan natin to. Kaya nandito mo ito yung supply ng brake fluid supply. So yung repair kit nyan sa loob, yun ang may problema. Yung kanyang piston. Yung piston nito, either sira yung piston o yung repair kit na nasa loob. So kaya umagas ang fluid, ang nangyayari, nag-empty na yung taas mo. Kaya wala nang pressure, dahil yung pressure dito mo tinatapon. Okay. So anong gagawin? Babaklas natin gulong. Pagkatapos baklas, kapalit tayo ng piston, repair kit ng piston. Okay, so babaklasan dito guys para makita natin kung ano yung issue sa loob. Okay, so yan yung problema na dapat ma-address. Okay, so pag hindi mo ma-address yan, talaga nga namang magkakaproblema ka. Okay, so tanggalin mo natin. Pagkatapos tatanggal, tingnan natin kung ano yung problema sa loob para makita natin. Okay, so ulit tayo may konti guys. Okay guys, so tanggal na natin yung gulong, tanggal na rin yung tatawag na rotor caliper. Ayan, so ang problema, ayan nakikita nyo yung leaking. So doon sa tayo guys, ito yung niya, ito yung supply ng kanyang fluid mula doon sa brake master cylinder. Ito yung brake master cylinder guys. So dyan nagmumula yung pinaka main tank ng kanyang brake cylinder, ng kanyang fluid, and then babagsak yan dito. Pag inapakan mo, may pressure na, so dito siya lalabas. Paglabas yan dito, didiretso sa caliper. Okay, so ang nangyari, check natin, wala na ibang labasan kundi ito lang. Okay, so dito lumalabas yung fluid. Ang mangyayari yan, babagsak doon sa caliper, kaya magkaroon siya leaking. Okay, so yun ang mga basic pointers. Okay, so balik tayo sa rotor caliper guys. Table guys.
Yan. So dito nagmumula yung leaking sa loob. So ang ibig sabihin, ang problema nito nandito, nasa repair kit niya. So babaklasin natin, bubuksan natin para malaman natin kung ano yung ano nangyari. Baka siguro punit na. Okay, o ano tawag niyan, putol or ano, sira yung piston, may gas-gas yung piston. Yun lang yung mga basic pointers niya eh. So buksan natin, pagkatapos bukas check natin kung ano talaga yung reason. Okay, pag nagbukas tayo, magpapalit din tayo ng bagong repair kit. Automatic na yan, magpapalit ka ng bagong repair kit. Okay, so sige, pagbukas na tayo guys. Fire, tanggal natin yung piston. Okay, ito tanggal na yung piston. Tanggal natin yung rubber boots. So ayun guys ang nangyari. Pumutok talaga yung ano niya. Ayun ito ang pumutok. So ibig sabihin ano na siya, kailangan siyang palitan. Ayan, sige pakitanggal ito Brad. So yung piston niya okay pa. Ibig sabihin dumikit lang talaga yung rubber cap. Ayan yung marka ng rubber, yung repair kit yung rubber. So kuskusin lang to guys, pwede pa to. Ayan kaya nangyari, sira na yung repair kit. So yung o-ring na yan, na black na yan, yan yung papalitan natin. Okay, so patanggalin mo natin guys para makita natin kung ano yung difference talaga, kung makita nyo. So dito nagli-leak, ayun, basang-basa. Ibig sabihin dito nagli-leak yung ano, yung pressure dito na lumalabas. Yun. Okay. So ito ang problema. Ayan, pumutok na siya. So yan ang problema guys, kung bakit nagkaroon ng ano, pressure brake fluid na leak. Ayan basag na siya. Dahil nga nangyari, dumikit siya dito. Ayan lihaan lang ni ano, 1,000. Dumikit talaga siya. Stop note na siya. Ayan okay, so yan ang problema. Ngayon gawin natin, papalitan natin, tapos lalagyan din ng bagong repair kit, tapos kabitin natin. Sige, gawasan mo na Brad. Okay, so ito na yung naging problema. Ayan pumutok siya. Ayan napunit, diba? So makita nyo, napunit siya. Once na napunit yan, talagang brake fluid leak siya. Wala siyang pressure kasi dito dadaan yung pressure mo. Kaya pag inapakan mo sa brake pedal, malambot talaga. Okay, so kailangan din palitan ito ng bago. So ayan, so malinis na guys. Nugasan na natin, linis na. So magpapalit na tayo ng bagong brake repair kit. Okay, ito bagong bago pa to. Ayan so punasan lang yan guys. So pwede pa to ng bago. So ito na yung natin. So lagyan mo natin ng papadulas. So ayan na guys, pasok na natin, bago na siya. Ayan, so ang gawin natin, ito na is papasok natin. So lagyan natin konting grasa, pampadulas. Okay, so pasok na natin. So dapat to nakakamay lang to guys. So lambot Ayan. Okay, so pasok natin to. Ayan. Okay, tapos setting natin ilalim. Nakuha ko na to. Sisetting mo lang yan diretso, magkukusan na siya ng setup.
Pasok mo lang yan, mapukusan lang set at ilalim yan guys. Yun. So, ganun lang sa kasimple ang mechanism yan. Forward mong ganun. Tapos yun. Okay. Sobra. Okay. Yun. Yan, kusa lang sa sa setup. Kusa. Okay. Papasok rin sa sarili niyang kanal. Okay, so setup na guys. Ayan. So gamit ka lang ganitong tools, oh. Ayan, oh. Para yun ang itutulak mo rito. Okay. So hindi mo na kailangan mag labas-pasok. Itutulak mo lang gamit mo na itong tools na to. Yung hook na L. Ayan. So ikakabit na ni sir yung ano. Sige, yan. Pasok na yan. Sige, Brad, setup mo na, Brad. Yun. Okay. Sige. So kabitan natin guys ng ating partner, si Cars Clean Auto Repair Shop, Brad Pink. So ikakabit niya na dito, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Makapal ba yung brake pad, no? Oo. Kulang pa sa diin. Yan. Okay. Kita agad dito pag ibigay ang gulong. Oh. Yun. Kapit na guys, i-bleeding muna natin pagkatapos natin i-bleeding para pag ikabit yung gulong. Check mo yung mechanism. Okay, so kapit muna natin yung gulong, tapos diretso bleeding na tayo. Pro niya, boss?
Okay, lagyan tayo fluid guys. Pag naglalagay kayo, kailangan na maaari punuin nyo na lang o i-level nyo lang dun sa may level gauge nya, maximum level. Pero sa akin kasi pinupuno ko na lang siya guys, para in kaso may mga problema at least hindi siya agad maubos, meron pang konting matitira, just for in case emergency. Okay na guys, so bibleeding na natin guys. Apakan natin yung brake pedal. Ayun, ayun o, meron na siyang pwersa kahit paano. Ikot kanina. Yan. So bomba-bomba lang yan. Okay, so after natin bleeding, balik tayo guys pag na-bleeding na natin para malaman natin yung magkalalabasan. Okay, in addition, kung magbi-bleed po pala kayo, kailangan na dalawa yung taong titira nito. Isa yung bubomba dito sa may brake pedal at isa naman doon sa bleeder, doon sa ilalim kung saan nakalocate yung piston caliper. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So after nito guys, magkakabit na tayong gulong and then okay na, kasi natin na pinakalas natin tira. After natin na magigpit ng gulong, ang gagawin natin, ililipat natin to doon sa may hukay, sa may pit, para makita natin yung bleeder natin kung okay na ba yung tira natin sa mechanism niya sa ilalim. Okay, so tara, let's go. Okay, so nag-bleeding na kami. Ayan, okay na siya, wala na siyang leaking. Sa kabila, ganun din, bleeding na rin natin dito. Ayan, okay na rin. Tapos dito rin, nag-bleeding na rin tayo dito. Okay na rin. Okay, so gawin natin, check natin yung brake sa taas, sa pedal. Tingnan natin kung ano yung result. So may fluid, okay na rin yan. Tapos diretso tayo dito. Yan. So nakapag-bleeding na rin tayo. Hindi ko lang na-videoan yung pag-bleeding, pero malaga makuha nyo lang yung basic pointers. So ayan guys, apakan ko yung brake. Yan. So tigas na. Ayan o. So steady na siya, nanginginig na yung pako. So, ibig sabihin, okay yung tira natin guys. So, okay, yun lang. So, shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga mekaniko, sa mga magigitang mekaniko, sa mga OFW na patuloy na sumasubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. At ako'y unang nagbibigay ng papunta sa salamat sa ating buhay na Panginoon, sapagkat sa lahat ng aking wisdom at knowledge na pinagkaloob, siya lang ang nagbigay ito guys. Wala nang iba. Okay, so pati aking buhay at aking inialay sa ating buhay na Panginoon. So please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa ating mga unit owner at sa mga banggitan mekaniko at sa mga baguhan mekaniko at sa mga nagbabalak pa lang maging mekaniko. So God bless sa inyo lahat guys. So please subscribe to my YouTube channel, share and comment down below, and yun lang. Bye bye.